Apart from the fact na alam naman natin na isa siyang malaking political butterfly, no? Political butterfly talaga to si Loren Legarde, wala naman talagang paninindigan. Hi guys! Ayan, ang topic natin ngayon ay si Senator Loren Legarda. At ito nga po ay tinaguri ang political butterfly dahil nga po dumapo na nga ito sa majority ngayon. At ang mga kasama niya ay syempre ang talagang bidang-bida ngayong may mga kaso, bidang-bida ngayong tinaguri ang nga pong mafia senator. Or sindikato, mga sindikato. Okay? So meron nga po diyaang gang. At eto nga po si Loren Legarda ay sumali na sa gang diyan sa Senado. At syempre tinake over nila ang majority dati na pinamumunuan ni Senator Tito Soto. At eto nga si Loren Legarda ay isa na rin sa kanila. So nakakalungkot po dahil etong si Senator Loren Legarda ay talagang iniidolo natin. Ginagalang natin ito eh. Talaga na mga walang kabahid-bahid ito. Pero syempre nga naman ang kanyang anak ay yan pa rin ang importante sa kanya. Na talaga nga nai-issue ngayon sa franchising ng napakalaking halaga. So oo nga naman, naiintindihan natin siya. Pero ano ngayon ang mangyayari? Wala na ang napakaraming tao na pinuhunan niya na dignidad. At sa isang iglap ay nawala na lang ito. So ano ngayon ang mangyayari, Senator Loren Legarda? Diyan ka pumanig sa mga sindikato ng Senate. So anong mangyayari sa'yo? Ikaw ba ay gusto mo pa na mag-senator? Gusto mo pa ba yung ganyaang position mo sa susunod? At hindi mo na ba mamimiss yung politika sa susunod na halalan? Gusto mo ba talaga na ibasura ka na ng mga loyalista ng taong bayan? Ibasura ka na sa susunod na halalan? Senator Loren Legarda, ang taas ang tingin namin sa'yo. Nilalagay ka namin sa pedestal eh. Kahit na sana ang anak mo ay nagkaganon, sana hindi ka pumanig. Hindi ka dumapo diyan sa mga sindikato. Alalahanin mo, lahat ng mga kasama mo ay may mga kaso na. Paano na yan? Sa isang iglap nasira ang pangalan mo dahil lang sa pag-iingat mo sa anak mo. Ano ba ang maitutulong mo sa pagpanig mo diyan? Kalaalan Peter Cayetano. Masusolusyonan ba ang problema ng anak mo sa pagpanig mo diyan sa parte or sa panig ng mga yan? Alam mo, dapat hindi ka na pumanig. Dapat nag-usap kayo ng anak mo. Na, anak, ang tindi nito. Kumbaga sa political career ko ang nakataya rito. Isa pa, kung hindi mo talaga siya tinuruan na maging masama, kung hindi mo siya tinuruan na maging ganyan, isa lang ang makikita namin sa'yo eh. Hindi ka papanig diyan sa mga sindikato na yan. Kung talaga yung anak mo ay hindi mo tinuruan at siya lang ang naging masama, pinili niya lang yung landas na yan, hindi ka talaga papanig sa mali. Pero ang nakikita namin dito, since pumanig ka sa mali, nakikita lang namin na halos ikaw rin ang nagturo sa anak mo na maging mali ang landas niya. Yun lang yun eh. Kasi kung hindi ikaw ang nagturo dyan, sasabihin mo dapat, buntot mo, hila mo. Ganun lang po yun. Okay? So pakinggan natin. Iyak-iyak pa yan. Alam mo ang una kong political awakening? Saan? Noong EDSA 2. Noong iiyak-iyak pa siya doon sa taas. Tapos ngayon, ikaw ang papayag na i-block yung impeachment complaint dito sa takeover na to. Huwag nyo tayo maglokohan dyan. Huwag tayo maglokohan. Talagang yaan yung rason kung bakit nagkaroon ng takeover. No? Pero, the reason why political butterfly naman ito, kasi, syempre, alam naman natin na under attack yung kanyang anak. Di ba? Yung kanyang anak, 24 billion yung ano niyan. Yung 24 billion yung franchise. Hindi na i-deliver. Oo. Tapos sino yung mga iba pang Senate majority na bumoboto diyan? Meron tayong dalawa, yung dalawa na nasa majority itong si
Sino to? Yung- Ano? Si Joel Villanueva muna. Si Joel Villanueva at saka si Jinggoy Estrada na parehong kasangkot dito sa flood control scandal. Diba? So talaga yung mga sumama dito, tapos isama mo pa tong si Chis Escudero, no? Na isa na namang involved sa flood control scandal. No? So kung pinagsama-sama mo talaga yung mga total na ito, ang tawag dito sa Senate majority ay doubt eh. Hindi yan Senate majority. Anong tawag dyan? Ano? Senate? Sindikato. Mga sindikato. Mukha talaga sindikato eh. No? Pinakakalimutan ka. Yung may issue sa COMELEC, yung declaration ng kanyang SOSE, Oh. si Senator Marcoleta. Of contributions and expenditures niya na kinasuhan nga natin, no? Tayo mismo ang nagkaso, hindi niya dineklara yung nag-contribute. Tinago niya talaga, no? So talagang sindikato itong new Senate majority na walang kahihiyan sa memorya at saka sa heritage at history ng Senado. Baka nakalimutan mo rin si LTG, Christopher Lawrence Tesoro Go. CLT Builders, diba? Bilyon-bilyon ang mga kinuhang infrastruktura. Grabe, no? Grabe itong mga Senate majority na ito talaga mga kawatan, no? Mga kriminal, mga sindikato talaga. Pinagsama Kasi alam mo, pero di ba? Ako kakain ako kung, lumpia. kung iisipin naman natin, ano naman, no, par for the course or usual naman na merong mga pagpapalit ng liderato sa loob ng Senado, no? Yan naman ay na up to the Senate, to the senators, no, na pumili ng panibago nilang liderato. Pero ang tanong kasi, anong dahilan? Para saan yung pagpapalit ng liderato sa Senado? Yan ba ay dahil may pagtatalo kayo sa mga patakaran? Yan ba ay dahil may pagtatalo kayo doon sa mga mga nakabinbin na batas, di ba? Hindi nyo ba gusto ang trabaho ng Senate Committee on Education, halimbawa, under Senator Bam Aquino? Dapat kasi yan ang mga batayan kung bakit ka magpapalit ng liderato sa Senado. Hindi dahil mamumulitika kayo dahil ayaw nyong magkaroon ng isang patas at malinis na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Dino, mga sindikato daw ito, parang ganyan na nga, no? Parang yung Senado, malapit ng bilibid yan, no? Ilipat na kaya yung bilibid dyan. Kasi lahat naman kayo dyan may kaso di ba? Kung hindi man mga kasalukuyang kaso, Senator Bato may kaso. Di ba? Yung mga iba naman ay nakabinbin, malapit ng mabigyan ng mga arrest warrant, di ba? Yung mga flood control Meron boys nga natin convicted. dyan, di ba? Merong convicted, di ba? Talagang grabe naman, di ba? Kung ganyan ang klase ng Senate majority at para kayong nagsama-sama, parang isa itong gang na naghahanda. Kasi syempre sa bilibid, kailangan may gang ka dyan, di ba? Para mag-survive ka. Parang ganyan po ang itsura ng bagong Senate majority, no? Pero ang gusto ko lang sabihin, dahil sinabi ni Dino na si Senator Loren Legarda, yung parang isa sa mga awakening niya, EDSA DOS na. Ako, ang gusto ko actually sabihin ay, sorry babalik ako kay kay Senate President, Alan Peter Cayetano. Kasi alam mo, nung kabataan ko, nung kami ay mga aktibong mga aktivista sa kolehiyo na nakikipaglaban para sa mas mataas na budget ng mga state universities and colleges, nakasama namin dyan, no? Si Senator Alan Peter Cayetano. Pero grabe, no? Talagang when you fall from parang fall from grace, no? Talagang diretso yan, no? Kasi tatandaan natin, matagal na yung panahon, napakalayo na po ni Senator Alan Peter Cayetano nung naging Foreign Affairs Secretary siya, 'di ba? Ni Rodrigo Duterte. Yan ay pagkatapos niyang ligawan talaga. Nagbago talaga si Senator Alan Peter Cayetano noong niligawan niya na siya ay maging Vice President candidate ni Rodrigo Duterte noong 2016. Wala kasama mo siya, no? Ambassador of Jesus Christ na ba siya noon? Ano pa lang, Vice Consul pa lang. Oo, parang diplomat pa lang. Diplomat pa lang. Attaché pa lang. Okay. 'Di ba? Noong Foreign Affairs Secretary siya, hindi ba siya yung pumunta sa iba't ibang bansa, pumunta sa United Nations para lokohin yung international community na walang patayan na nangyayari dito? Halos actually mapahiya siya dahil yung mga foreign journalists, yung mga foreign diplomats, hindi niya masagot ng tama. Bakit? Paano nyo nalalaman na yaang mga pinagpapatay nyo ay tunay na may sala, ni walang dumaan sa korte, ni walang warrant of arrest, lahat yan ay shoot to kill, di ba? Pero pinabango, di ba? Propagandist ng Rodrigo Duterte administration in the international community, Senator Alan Peter Cayetano, nung Foreign Affairs Secretary. Nung Speaker of the House ka, anong pinakamagandang legacy mo nung Speaker of the House ka, di ba? Pinasara ang ABS-CBN. Isa sa pinaka-importanting media company sa ating bansa. Dahil bakit? Dahil nainis si Rodrigo Duterte, di ba? Tapos ngayon naman, nakarating kang Senate President, pwede pala yun, no? Malayo ang mararating mo, mapupuntahan mo lahat ng pinakamahalagang posisyon dito sa pamahalaan, pero habang ginagawa mo yun, talagang
lalo kang nabubulok bilang isang politiko. Para yung ano yata to, Foreign Affairs Secretary ng impyerno sa Pilipinas. Kaya Hindi pala, yata ito ambassador ng Parang Jesus Christ. Boss init pa. eh. Boss ng ambassador, Foreign Affairs Secretary ng kaya impyerno sa Pilipinas eh. ito. Ang init eh.